One TV special report. Okay, thank you, Sir Edsel. Gwapo ang imong presentation, okay? Giingon pa ni Mampi nga, na negative list. Ang negative list, mo apply lang yun kung daan na for renewal. For what if, bago, mo niya sa itong post ordinance, Section 3, letter B. For new applications, the BPLO must inquire with the barangay concerned the truth and veracity of the contents of the applicant's submission. So, gago kayong BPLO ni, mo inquire sa barangay. Kung ang barangay gala, no? Radyo ra, niya, lisod kayo. Wa signal, although, nanikahot ay yung butang signal ang mga remote barangays sa atong Kinuman Norte, na signal sa Kinuman Sur. Ano yung wifi, no? Look, kung lisod ta pa-contact, radyo ra, sa mga lisod na atong BPLO, kung naas na itong sa, for new applications, the BPLO must inquire with the barangay. Unang saktong iingon ni Sir Egypt, unsay mechanism na maka-inquire ang BPLO sa barangay. O kirang ubang siyudad nga ilang sistema elektronik, kagaya duro, pislit lang, may barangay o na-inquiry. So nasa sistema, sa tolisod manggol, kaya di man tayo elektronik. So muna sa problema. So, gisangon ni sa abaga sa BPLO nga mag-inquire sa barangay kung tinuol ba, for new applications lang. Pero sa renewals na, murelay ang atong BPLO, civil service, nga na-negative list. Kung wala, isuhan og clearance. Honorable Siso? Thank you very much, Mr. Chair. That's exactly the point, Mr. Chair. We really need the mechanism kay, in fact, this is a challenge sa tanan mga barangay, especially katong di pagyud ka ay well updated. Kay, if you remember sa atong turnover sa UNO together with the ALG, if you remember, sir, nga naay mga barangay nga way mga computer, typewriter pa gani ang existing. So, this is a challenge. Kay ingon ra ba si BPLO nga dapat kuno na provision nga 3 days kung naaga ni mo applicant, then within 3 days, dili maka-respond si barangay, automatic mo issue silang clearance. So, kung katong mga barangay nga, typewriter pa ang nanila dito, kung sila computer, wala gi internet, kinahanglan karon mag-updating na gyud ta sa matag barangay. Na nagyud tay kabalo mo computer, na natay kabalo ma-update sa wifi, kay 3 days ra ba ang gipangayo ni ni BPLO before may issue ang clearance, especially sa negative list, kaya na may portal. So, probably kung napoy nabili nga budget, pag-purchase na mong computer, then i-secure nag-wifi inyong mga barangay, especially sa mga hinterlands. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Siso. Kini nga balaod, himagi ni og IRR, meaning Implementing Rules and Regulations, no? Kaya paingon sa letter B, Section 3, for new applications, the BPLO must inquire with the barangay. So, maghimog mechanism, matubad si Angel, unsa pa inquire sayo na dali ra. Himo ato ning mechanism paagi nga sayo na kay mag-inquire ang BPLO sa barangay, ang barangay magtubag pa dayon, no? Kung kita kuan pa electronic pa ta, dali naman. Pwede pa god. Ulay man ta, gamay. We hope nga po kuan ta electronic ta. We will have an electronic BPLS basis permit licensing system sa Osamis. But in the meantime, mo ni atong balaod, no? Sa kumani sa binulibin ni manumano sa di pa electronic. Honorable Lim. Thank you, Mr. Honorable Presiding Officer. Sa pagkasabot nako sa gistorya sa taga BPLO, and which is na-confirm nako, once mo-take effect na gani ang atong system, dili na gyud ta sayang gigon pod ganina, ma-integrate na ninyo ang tanan ninyong communication. Like, sa inyuhang negative list, dili na mo mabalaka kay igo na lang ninyo ito slok sa inyong computer, mo generate na dayon na sa ilahang opisina. So, makapaningil ra gihapon mo unsay angay paninglon o mahibal-an gihapon dinhi sa side sa BPLO
kung negatively sila, as long as kugihan ninyo og input ang mga negative list, dili na paaboton nga November ay na mo mag-pass. Ma-identify gani ninyo og nanatay system i-input. Sa pagkakaroon nga kamo pa man ang maghatag, dili sa ta mga guol kay kana tanang mga complain kabahin sa purok or sa mga negative list na-encounter na pod na nila ni Sir sa BPLO, ilan na pod nang gipangitaag pamaagi nga sayon na lang dayon sa system nato. Na sa system nato ang tanan communication. So dali na lang gyud kay sa nga tanan. Dili na gyud kinahanglan moadto pa ang negosyante sa inyong barangay hall. Okay. In an inquiry, ma'am, kagawad sa Juan, itin po, you have the floor. Martin, kagawad Martin. Mabugnaong hapon ka natong tanan. Sa Section 4, Mr. Chair, rate for the barangay clearance fees. The rates for the fees shall base upon the barangay ordinance of the barangay where the business is located. Okay, nasabtan man to nga, dapat ang atuang tanang barangay uniform na ta. Ang ako lang nga ni Mr. Chair, kung does it mean nga regardless sa nature of business, kay ang nahitabo, katong giingon lagi ni Honorable Suizo nga, usat siguro mi sa barangay iyang pasabot nga nag-submit or naigi-propose nga barangay ordinance, comprehensive revenue ordinance nga wala pa to na pending man to, and then considered as approved nga mauna ni among gigamit, magdepende man gud, like for example sa sari-sari store, mas gamay ang among gipangayo nga barangay business clearance kaysa katong mga like for example nga mga ticketing. Okay ra ba na siya, Mr. Chair? Di na to kasi pa ang clearance pinagi sa gidakon sa negosyo, no? Okay. So kaya ang clearance good sa pagnegosyo man, the act of going into business mo na clearance yatag. Kung inyong itanawon nga kung ako niso dako po clearance, kung gamay nga niso gamay po clearance, ayaw pag-isipay. Kaya So, usaran ni ka act to clear the businessman to go into business nga clear sa iyong barangay. So, Ay na mo pagsipay nga dakong negosyante, dakong building, mahal po 500. Tung gamay negosyante, 50 pesos ay gamay mga negosyo. Ayun ang pag-isipay. Usara gyud ka amount ang inyong safe uniform, i-charge. Mr. Chair. I mean, pero sa pagkakaroon, kanilang sa mo ang gamit nga. Pagkaroon, kung sa ordinance, muna inyong ikuan. Na dili siya unreasonable, dili unnecessary, dili excessive, o dili po unquestionable nga amount ayong i-charge. Okay na na? Okay, nakuha na, Mr. Chair. Okay. Last one, Mr. Chair. Ang barangay pwede ba like for example, kani mga tarps or mga short-term ads, kanitang diha sa barangay nga na mga tarpaulin, pwede ba ta mag-collect ang barangay from that? Na ay mga fees, taxes na pwede ba collect sa barangay? Pangita, no? Kaning fees on commercial bidding sa fighting cocks, pwede mo collect reasonable fees. On fees on recreation, admission fees, pwede mo collect. No, recreation fees, no, amusement fees, pwede ang barangay. Fees on billboards, signboards, Signboards pwede. neon lang. signs, outdoor advertisements. No? So pwede, di ay. Yes. Nasa Sa city Mr. na Chair. oh yes, Honorable Lim. Thank you, Mr. Chairman. Na-discuss naman na ganina ni Ma'am Fegod kabahin sa TARP nga sa city na siya. And may I request that can we focus on the topic na lang sa atong gipas nga ordinansa, like we are already in section 4. So barangay business clearance pa man ato ang gitakol. Can we just focus para mas paspasan na to o discuss ang ato ang gipas ng ordinansa? Okay, Thank salamat. you, Mr. Basahan na lang sa local government code kung sa'y pwede ma-charge nga fees of taxes sa barangay. No? Para di na mapis atong hearing karon.
Okay, thank you. Ato karong gitas ang clearance fee ra. Uniform. Okay? Lain na query. Sir Ejel, you have the floor. Thank you again, Mr. Chair. Medyo dagan-dagan akong concern. Una is title sa atong draft ordinance. Nag-ingon diri nga ordinance integrating the payment only. So wala na appeal ang issuance of barangay clearance. Ang gibutang diri is payment of barangay clearance fees. So sa balaod nag-ingon nga payment and issuance of barangay clearance. Mao gani nga naatay mechanism pahibalon ang mga punong barangay nga naay mo apply og business permit tungod kay sa section 6 of this draft ordinance nag-ingon nga ang barangay clearance, ang electric signature sa punong barangay shall appear in the barangay clearance care of BPLO nga iseg, no? Tungod kay ang mo-issue na sa atong barangay clearance sa barangay ang BPLO na. So dapat ato pong i-appeal sa atong title sa atong ordinance ang issuance of barangay clearance. Okay, thank you, Mr. Chair. That is all. Thank you, sir. Your statement is duly noted by the committee. Additional, Mr. Chair, sa Proceed. Please proceed. sa title pa lang na sa atong whereas number paragraph 1, whereas please direct your attention to the Department of the, dili siya of, clerical lang kayo. And I would like also to suggest nga ang atong bag-ong joint memorandum circular 2001-1 ma-appeal siya sa atong legal basis kay bag-o ni siya kaysa anang 2018, 2016 and 2019. Ang atong GMC kaning 2021 naa siya mga bag-o nga provisions nga pwede nato kuhaan og mga legal guides para ma-appeal nato sa atong ordinance. And ubay ra ba ni Mr. Chair? GMC number 1, dated April 13, 2021. 21. Okay. Okay. Dayon, there is a section 3. I would like to direct your attention sa section 3. Authority to collect barangay clearance fees. The city treasurer through the BPLO ato ning medyo i-revise tungod kay ang BPLO dili allowed mo collect og fees sa atong mga clients. So it should be or dapat ang city treasurer lang. Okay? Wala na nang through the BPLO. Nakita to. Palihog ko og red anang through the BPLO. Okay. Kay ang BPLO sila mo yung issue sa barangay clearance. Section 4. Section 4. Okay. The rates for the barangay clearance fees, the rates for the fees shall be based upon the approved. Ato lang klarohon kay naka-mention si City Treasurer kaganina, our good treasurer nga naanay barangay ordinance nga na iyang nadawat with corresponding fees and charges nga maoy iyang gibasihan. I hope nga anaon tani siya. Suggestion lang nga dapat moagi daan sa City Council for review and ibalik sa barangay. Dayon kinahanglan og 10 days. Klarohon tani ha for the publish para i-publish or i-post sa barangay sa 3 conspicuous place. After ana, kung walay mo reklamo, good as approved. No, dili nagpasabot nga na review na sa City Council inyo nang
take effect or nag-take effect na ang barangay. So muhatag tag 10 days para sa posting of such ordinance. Dayon, ako ibalik tong sa negative list. Pwede ba ta ma-identify na to? Kasi ang ato lang BPLO, kay actually atong mga barangay officials, wala pa kay sila idea unsa nang negative list. Unsay parameter nato nga negative appeal siya sa negative list. No? Moingon mo kay kontra sa politiko, imo dadayong gibutang as negative list. So naatay parameter or certain qualification or unsa may pwede mabutang or ma-submit nato sa City Treasurer's Office or sa BPLO nga na-belong ni siya sa negative list. Ato siguro lang ma-harmonize, sir, or ato mapahibalo sa barangay officials nga once usaani is unlawful acts of such business owner. Wa siya nag-follow sa SWEMO, kanang collection of garbage. No? Or naghugaw-hugaw siya or nagkuan sa mga noise. By the way, anyway, ato na lang na ipa-identify sa para madali. Okay? Dayon, kaning barangay clearance, tungod kay ang atong isyuan sa barangay clearance na naman sa Office of the Business Permit and Licensing, I would suggest, para dili na pod maghimo pa or mahimong uniform ang atong business clearance form, ma-uniform ang substance and the form, ang BPLO na lang maghimo sa form. Template na siya. No? Kaya aron dili na mo uniform na. Ma-uniform na ang atong form nga pirmahan through isig ninyo. Okay. Suggestion. And last, Mr. Chair, May uniform, sir, kay ubang clearance matupan ni Sir Limwil, murag clearance sa residence. klarohon na lang tana, no? Nga at least mahimo na tang uniform ang atong Wordings. stand sa atong barangay clearance na wala naman tong akong kudigo anara. Section 6. Mr. Chair, and the rest of I'd like you to focus your attention sa Section 6, entitled Barangay Clearance Signatory. If in case, mo rin ako pangunta na Mr. Chair and the proponent of the ordinance, if in case, tungod kay ang gi-require diha is ang iseg sa punong barangay, no? Wala tayo barangay chief executives, no? That is punong barangay. Again, kung nahitabo in cases where ang punong barangay on official leave, take note, nga dili siya pwede ang iyang isig gamiton kung wala siya diha sa iyang station. It might be illegal, okay? On official travel or AWOL, absent without official leave. And the last is under suspension. So kani nga mga instances, mo nga mga times nga ang punong barangay dili maka-perform sa iyang official legal function sa barangay. So kung kaniray kuhaon nato ang isig sa punong barangay, we might as well also require ang OIC or maybe dugangan nato siya og subsection that in this case the OIC or the acting punong barangay, which ang mahitabo yun is ang atong first kagawad, di ba? Ang himuon sa first kagawad shall immediately notify the BPLO lang, na? And shall submit his or her iseg aron mo ay magamit in cases of this instances. Muna'y akong pwede ba ma-propose at least mas mapasayo nato kay basig mogamit sa isig karon sa punong barangay pero na-suspended siya or out of country kay nag-official travel or private or personal travel. Basig matiki ota. Okay na to. And second to the last, Mr. Chair,
Please direct your attention to Section 5. Issuance of barangay clearance. Section 5 is processing time. The BPLO shall continue to adhere to the standard. Okay. The issuance of barangay clearance to new and renewal business permits must be kanabang para bitaw sa FSEC, I don't know, o kabalo mo sa fires safety inspection certificate. Dili man ta require sa FSEC nga isyuhan dito og business permit kung nanay FSEC, kay ang FSEC it requires a lot of time, no? Ample time para mag-inspection ang mga firemen, no? Same with the barangay. So dili siguro nato mo taong gikuan kagay na tagaan na tong time, ample time. So pwede siya nga ma-isyuhan og business permit pending business barangay clearance from the barangay. Like for example, doon 50th district unsa may dagko kay diri nga barangay nga daghan og businesses. Dili man nato na sila matuyok dayon. No? So ma-appeal diri nga pending kay may lagi sa kaadlaw diretso na nimo mga tuyok ang mga businesses nga mag-inspection ka kay para clear sila sa ilang business, no? So muna siya akong madugang. And lastly, Mr. Chair, daghan na naman kayo ni pasensya na kayo. Section 7 of the draft ordinance. Please repeat the Section 5 unsa to imong Nga kung pwede ang atong ang mga barangays shall be given a specific or ample time to conduct inspection or ocular inspection sa business or establishment nga nag-need sa ilang barangay clearance. Kay pwede man nga lagay lang ngayon kung sa barangay ni kung dili nato tagaan og specific timeline. So natay specific timeline aron magdali sila. Dayon if in case ang timeline dili mo suffice sa time for the issuance of business permit kay para sa FSEC nga pwede naman nato sila without business permit, pwede naman sila mag-business. Pwede naman sila, di ba, ma'am, sir? Sir, will be answered sa next nga ikuan nga extension. Okay. Thank you, sir. Thank you. My apology, Mr. Chair. Sa hindi magbasa-basa. And lastly, sa Section 7, since the BPLO, Section 7 is remittance of barangays, the city treasurer and the BPL shall adopt rules for the effective and inspection. Okay. Since the BPLO is issuing the said document or the barangay clearance, thus the supplies, materials, equipment, facilities nga gigamit in the issuance of such document na naman sa BPLO, wala na sa barangay. And this is the basis, main or primary basis sa atong pag-collect or pag-determine sa atong fees sa barangay clearance. Sir? So, ang barangay, gikuhaan na karon mo og expenses. Imbes, kamunay mo issue, kamunay mo produce sa mao nga document, inyo namang ato namang gi-turn over sa city. That's why it is very imperative or important also nga ang share ninyo sa barangay sa pag-collect sa barangay clearance ato pong binlan og maybe percentage ang city. And that is mo na gihimo sa uban nga mga LGU. Kay na naman diri ninyo gihatag sa ilang expenses. Diri pa ninyo gipa kapoy-kapoy, hago-hago pud sila. Depende na po na siya, Mr. Chair, og pilay percentage, no? Kay usually mo na gihimo sa uban. Kay musugot ra ang barangay ang BPLO karon nga sila na ga-issue, sila pay ga-print, ila pa ang bond paper, ang uban kuhaan nila og 10%. Ma'am, no? 10%? 15% sa uban nga LGU. Like for example, na remittance na collect ang LGU nga 10,000 sa inyong business clearance and issuance of business clearance. Murag mahitabo na siya dito sa first quarter of the year. So 15% ana isip bayad sa kahago o sa supplies, materials and other costs
incurred during the issuance of the document, ibilin sa city. Pwede- So, sa mga imong experience of ang LGU, sir, 15%, 10%? sir, Mr. Chair. So, depende pa po na, no? It's a suggestion. Kay para po dili maot-ot biya po, dili na lang kuhaon tanan sa atong So, unsay suggestion ni Ma'am P. Pikit, kamo may mukolekta, unsay more practical nga palitan ng musir ang LGU, what is the percentage which is you think practical nga i-share sa LGU? Usa kong na sa barangay kung okay ba sila ka kung musir ang LGU. Ma'am P, unsay imong nakita nga practical nga percentage sa share sa LGU pursuant to the manifestation of share agent. Tagay, kuhan si Ma'am P, tagay microphone. Pila Ma'am P? Actually dito sa Oroquieta kay may po to ilaam rag 15% ba to sir mag something ana, pero di pa ko kabalog yun sa Sa Cagayan de Oro, nangaay ba sa share? ang Cagayan de Oro magud sir is 1,000 flat rate. Dayon murag wala sila gakuha og percentage. Ang Oroquieta magud kay lahi-lahi. Kung dito sa mga sari-sari store tag 300 ug mga bangko tag 3,000, mga dagkong business establishment 1,000, mga ana ba? Kung saan ang flat rate? Sa Can you explain the flat rate? Sa flat rate? 1,000 ra gyud tanan. Masari-sari store ug business establishment sa CDO is 1,000 ra gyud ang barangay clearance. So dago kayo? 1,000 gyud siya dayon yung kung ang sari-sari store wala man pud sila mo reklamo kay mao naman gyud na agreed upon sa barangay. So 1,000 gyud sila flat rate. Ma-business establishments o kanang sari-sari store, barangay clearance fee nila is 1,000. Cagayan de Oro City. Nasaba ang mga kapitan nga dagko lang kayo. Pero depende na silang agreement pod. Pero dayon dito sa Oroquieta, depende po sa barangay kay dito sa mga isolated places syempre gamay ra ang tawo then gagmay ra pod mga sari-sari store tag 300 ra pod ilaa pero diha sa urban areas kanang nay mga bangko ang bangko gay nila is mag 3,000 ang mga business establishments tag 1,000 mo vary gyud kung depende sa barangay ana ang ilang kuan mo nang ang ilang gibuhat naghatag sila og listing sa mga kuan kanang business establishments nga ani nga barangay mo ni among kolektahon nga barangay clearance dito sa Oroquieta mo po na ilaa. Ana nga kuan kanang kani sila kini nga barangay mao ra ni amo ang barangay clearance nga among clearance fee ana. Pero dito sa Cagayan lami to sa ila kay flat rate man. Sa Kalibo? Ha? O sa Kalibo, sa Cagayan? 1,000, sir. Sa Iligan? Wala ko ka pangutana sa Iligan. Can we hear the wisdom de Pipilo, Sir Lemuel? Since kami ang mag-print, ang akong answer is the cost lang of printing and the paper. 5 to 10 pesos is enough. Pila? 5 to 10 pesos. Per application. Di ang clearance fee? I don't know. It depends on the kuan but ang i-retain nila since kami ang nag-print, kami ang nag-produce sa kuan, paper o printing mura ang pabaryan. 1% to 5% is enough. Ang share sa LGU?
Oh, sa LGU. imo lang ipa-refund ang cost of printing o supplies. So, 5 pesos. And then the currency, siguro 5 to 10% is enough, I think. Pila? 5 to 10% or 5 to 10 pesos? Peso. Okay, akong iklaro ang sa City Hall from the ang bayad gikan sa city gikan sa barangay palitan total like for example 5,000. So 5% to 10% mo na kuwaon siguro sa LGU. Dili pesos. Dili 5 pesos, dili 10 pesos. Kung dili or pwedeng 10% na lang or 5 to 10%. 5 to recommendation. 10% kuwaon sa total nilang palitan i-remitay nig mga after pila ka kuan then akong example 10,000 ang i-remit. So 10% ana 1,000 sa LGU balik. Okay. 10% sa 10,000. Ang yun ana na lang. Amo na ng suggestion. Duly noted. May we ask also the observations, comments from the barangay captains? Barangay captains, ano sa inyong komentaryo nga tagaan nyo share ang LGU kay sila may naghago ang Mipilo na may office supplies mga uban pa nga gasto tagaan to reasonable nga share. So unsa yung wisdom barangay captains, please share your comments. Kapitan Salitapan, Ma'am Niba. Good afternoon, Honorable Chair. Maayong hapon na tong tanan. Sa share sa LGU, mas maayo gyud tagaan ang og share. But ang ako lang comment, why not give back sa certification to the barangay? Kay di ba, according to the LG, tagaan og ample time. Excuse. Di kay ko sanay nga may istorya. Ample time nga maka tanaw sila sa mga establishment sa atong barangay. Nganong dili man nato ihatag sa barangay captain ang certification, butangan dito og pila ang amount nga ibayad. Dayon ang magkolekta is the treasurer's office. Ma'am, doon na gipalo nga directive sa atong national government. This joint memorandum Ako na po itong suggestion. City, na memorandum mo ato palohon. Kaya integrate na yun sa ato LGU ang payment sa mga licenses sa labi na sa barangay clearance. Must as we used to give it back to the barangay sa autonomy, no? Honorable Pigalan sa Aguada. Good afternoon everyone. Mr. Chair, good afternoon sa itong mga councils, sa mga business sectors na para sa ako alang barangay kay ako usa sa apekta makabenepisyo sa ingana nga kwan kay kung naimusulod nga 100 ka barangay clearance sa usa ka semana or everyday was malisen ang among trabaho. Ikaduha about sa sharing, it's about time na panpud siguro nga si barangay makahatag gamay sa syudad. Kay in fact, si syudad, daghan mang nahatag na yun sa barangay. So, para ka na ako, okay kayo. Walay problema. 5 to 10% kanara siya samantalang nahatag sa mga barangay, pre-medical expenses, mga pre-burial, nahatag na. Kani pa baka nga ipangdamot mo 5 to 10%. Oh, thank you. Unsa pa ilain na nauna? Dakan nauna para dakan tagma timang-timbang ba? Oh, Kapitan Ricamadas. 58. Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon, Mr. Chair. Ang ako lang concern, para nako, okay ra mo kuan ang sa business na business clearance, hatagan ang LGU. No? Kay kabalo na kita tanan, gitabangan mangyod na amang ginay mga kuan nila sa atong medical kuan, mga services sa LGU.
Ang ikadua, pwede po nato diri kami mga barangay official ato lang po ikuan kung pila gyud ang atong i-share sa LGU. Karon pwede nato butaran kung okay ra sila. Dayon akong concern po usa Mr. Chair ani kaning 50th barangay lahi man gyud ni siya. So ang sa amo daghan kayo may mga establishment na dagko para ng Novo, Emlolier, mga bangko daghan kaayo me. So ang kuan nako unsa gyud ang among buhaton sa barangay clearance iparihara tanan sa gamay na mga negosyante na tindahan gamay ipariha ba ana kay dagko magud ang among kuan lahi ang 50th barangay. Mao lang na Mr. Chair. Okay.